So, dapat meron na kayong product, meron na din tayong website. So, kung totoong website yung i-build natin, dapat meron na tayong fully functional website kasi makakapag-set up na rin tayo ng payment, saka yung ano, yung delivery, shipping and delivery. So again, ang pag-aaralan natin is about dropshipping. Pero before I start, bago tayo mag-hands-on, i-explain ko muna si dropshipping. So si dropshipping, i-share natin yung screen. Para dun sa mga newbie na friends natin dito, alam ko naman na hindi lahat tayo is super familiar na when it comes to dropshipping. So si dropshipping, based dun sa Google search natin, is when a person or company sells goods on their website that they do not keep in stock. Ibig sabihin, magbebenta ka ng product pero wala kang hawak na products. So meron tayong simpleng diagram dito on how the dropshipping or actually pati print on demand, ganito rin yung ano, process niya. So, si customer mag-o-order dun sa online store na ginawa mo. Kunwari sabihin natin nakapag-display ka na ng products dun na galing sa mga dropshipping platforms natin, si customer mag-o-order dun, yun yung pinakauna. And then yung pangalawa, kapag nakita mo na yung order, nag-reflect na dun sa store mo, ikaw naman as the seller, i-order mo ngayon yung order ni customer papunta kay supplier. So lahat ng details, integrated na siya. Kung ano yung nilagay na details ni customer dun sa website mo, yun yung maita-transfer kay supplier. Okay? And si supplier naman, once na na-receive niya yung order mo, so manually mo yun gagawin guys. May mga dropshipping din naman na puwede mo siyang i-fulfill na, pero I don't suggest na gawin niyo 'yun kasi gusto ko i-review niyo muna per order kasi meron naman tayong mga scammers, ganiyan. Si Shopify, meron siyang feature na ino-notify ka niya or iwa-warn ka niya kapag nakita niya na something's fishy dun sa order na 'to, incomplete yung address, yung card is na-involved na dati sa scam or sa mga ano pang illegal activities diyan, parang gano'n. So, it's up to you if you still wanna fulfill the order or hindi. Pero kaya I suggest na i-review niyo per order talaga, okey? So, kapag nai-order mo na kay supplier, si supplier na ngayon yung magpa-pack and mag-ship ng item directly kay customer, which is maganda kasi ang iwo-worry mo na lang dun is yung pag-manage ng online store mo and marketing. Hindi mo na kailangang problemahin yung shipping, delivery, mga ganyan. Bahala na si supplier dun. Ngayon, ang activities naman, para lang mas maintindihan niyo. So, si customer 'di ba magbabayad siya dun sa online store mo. Ibig sabihin sa online store pa lang na-capture na yung payment, okay? Tapos ikaw naman hindi mo agad-agad makukuha yung pera kasi si Shopify kailangan niya munang i-validate yung payment bago mo siya makuha. So, based dun sa dito sa'kin dun sa Shopify store ko, actually 2 days lang siya, pumapasok na yung pera. Pero I'm not sure sa physical products kasi yung, client ko naman nun 3 to 5 business days naman yung sa kanya. So, gano'n siya. So, it will take that long. So, kailangan mo pa rin talaga mamuhunan kahit papaano. Kasi kailangan may pera ka pa rin na ipang-order dun sa order ni ano, ni customer, kay supplier. Eto, you need to make payment to your supplier once you process the order. Babayaran mo pa rin siya. Pero huwag kang mag-alala kasi yung ibabayad mo lang naman kay supplier is yung ano naman, yung presyo mo as the seller. Kasi magkaiba pa rin yung binayaran sa'yo ni customer. Mas malaki 'to kasi meron ka ng patong dun. Pero mas konti lang naman yung babayaran mo kay supplier. So, pagdating naman kay supplier, so once na na-receive niya yung payment and yung order details, ishi-ship na niya yung item, okay? Tapos huwag kayong mag-alala kasi hindi naman sila mag-a-add ng kahit na anong details about dun sa ano, sa store nila, parang indicator na, dropshipping lang 'to. Ang mag-a-add dun is sa waybill na tinatawag or yung shipping label is yung details ng store mo, yun siya. So, hindi kayo dapat mag-alala dun. Tapos ayun, so yun na yung pinaka-brief introduction nitong dropshipping natin and hopefully naman naintindihan niyo. So far gets naman. So marami tayong ano guys, marami tayong dropshipping na applications. So kung paano ba mag-download, pareho lang, punta lang tayo sa apps. Eto lang apps. Tapos mag-search ka lang dito or punta ka na sa all recommended apps. Same lang naman 'yan. Tapos 'pag nandun ka na, scroll down lang ulit tayo. Punta tayo sa Shopify App Store, ise-search lang natin dito yung dropshipping. Ang maganda talaga guys is
integrated na siya dito kay Shopify. So, hindi niyo na kailangan lumabas para ano, mag-sign up muna sa labas. Although may mga times din na kapag nag-sign up ka sa account mo is, palalabasin ka pa rin niya sa Shopify. Pero ang maganda, puwede mo nang i-search yung app nila mismo dito, tapos automatic na yung integration. Yun yung maganda. So, meron tayo dito, ito yung ano natin, keyword natin dropshipping. Ito ibig sabihin ito yung mga top talaga kasi nasa taas na sila, eh. Ito yung pinakasikat dito sa Philippines. Hindi lang Philippines, worldwide talaga siya, CJ Dropshipping. When it comes to delivery talaga, ito yung pinakamabilis kasi mostly naman ng naging client ko is USA talaga sila. USA yung market nila. So, kung makikita mo dito, okey, pakita ko na lang dito yung ano natin. So, ito yung mga mare-recommend ko. Hindi ko pa kasi na-try yung iba kaya hindi ko pa sila mare-recommend. Pero assignment natin later yung i-explore natin yung mga dropshipping and then i-compare niyo sila. Okey, so eto si ano, Zopi. Ano na 'to, built for Shopify talaga siya tapos China yung supplier niya. Meron siyang free plan na available. Si CJ Dropshipping, ang claim kasi nila is marami daw silang warehouse, meron daw silang warehouse sa US. Pero kapag nag-e-explore kasi ako kay CJ, I'm not sure kung anong ginagawa kong mali, pero sa filter wala talaga akong makita na supplier from US, laging China lang parati, okey? Tapos ang pangit naman kay CJ Dropshipping, ang pangit ng mga pictures nila, sobrang blurred talaga. Kaya kapag meron akong client na dropshipping, hindi ko talaga nire-recommend si CJ Dropshipping. However, feedback din nila when it comes to, customer service, okey naman daw siya. Pero since China nga siya, asahan niyo guys na matagal yung delivery niyan. Puwedeng parang yung ano, kunwari mag-order tayo overseas, China dito sa Shopee, ganyan. Kung gaano katagal dumarating yung order niyo, usually gano'n din yung mga customers do'n sa US, parang gano'n din lang. 'Di ba nakaka-frustrate yun, sobrang tagal. So, it's up to you, decide wisely kung ano yung gagamitin niyo na dropshipping app. Ito yung favorite ko so far, free naman siya mag-create ng account tapos mag-explore ng ano, ng catalog. Pero yun nga lang, medyo may kamahalan siya, $39.99 siya monthly. Magkano yun? Mahina tayo sa math. Ayan, tignan natin, 39.99. Magkano na ba ngayon? Let's say 55. Ayan, 'yan yung amount na babayaran mo monthly. Yun na yung pinaka-basic plan ni Spocket. Pero when it comes to customer service, delivery, umaabot siya ng 3 to 5 days lang, ganyan. Tapos magaganda yung products galing US talaga. European Union, i-search na lang natin kung ano ba yung mga ano, bansa na kasama dito sa EU. Yun dun kasi galing yung suppliers nila. So, worth it pa rin later na i-explore natin 'to, kasama yan sa assignment natin. Pero for the sake of this, tutorial, ang gagamitin natin is si Shopee. AliExpress po 'to. AliExpress nanggagaling yung ano, explore natin ha. Makikita mo diyan, built for Shopify talaga siya, ibig sabihin ginawa siya for Shopify. Tapos eto makikita mo na siya free plan available and of course, overview makikita mo na dito ilan yung ratings, ilan na yung reviews na naano, ang dami na rin. Tapos eto yung pangalan ng developer. Bago kayo mag-install, mag-scroll down muna tayo 'no. Eto puwede nating basahin 'to. Dropshipping, ayan, import AliExpress products effortlessly. Scroll down ulit tayo, nandito yung pricing niya. So sa free plan po ang gagamitin natin ngayon. As a starter, 20 products, okey na 'yan. Baguhan pa lang naman tayo, so i-aim muna natin maka-ano kahit 20 na products. Tapos mura siya kung 990 per month, 'di ba, mura lang siya. So eto na yung mga testimonial, iche-check din natin siya. Kahit papaano, okey din naman yung testimonial, so puwede na nating pag-praktisan 'to. So, gagawin natin ngayon, i-install na natin siya. So, right now habang ini-install ko siya, puwede na kayong sumabay mag-install. Ayan, so ito yung makikita niyo guys, i-click niyo lang dito, free plan, choose this plan sa taas. Ayan. I just wanna let you know na sa last part ng ano natin today, ng lesson natin today is i-explain ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng tips kung paano ba kayo makakapili ng magagandang products, ano ba yung mga bestseller, hindi yun yung best na way
Pero hindi kasi ako talaga expert when it comes to product research, pero so far yun yung basic na alam ko. So, try to stay hanggang sa end ng ano natin. Hopefully matapos tayo na maaga para ano, maka-join pa rin kayo. Ayan, okay na si Jen, saka si Steph. Sino pa? Sige. So, dito guys, makinig na kayo ha. Ayan. So, dito, mag-import tayo ng product. Ayan. So, makikita nyo naman dito agad, sabi niya dito, trendy product. Actually, ano na to eh, parang anong tawag doon? Based dun sa system na nila, ito na talaga yung mga trendy na product. So, pwede kayo mamili dito. Fastest delivery ba? Bestseller for dropshipping? Trendy bestseller. So, ako, mamimili muna ako ng category. Pero wala pa tong niche, guys, ah. Try natin mamili ng, ano ba? Content. Pero bang ganun dito? Content or ano ba, live stream o parang ganun. Kasi content creation, live stream din naman yun, di ba? Ayan. So may mga nag-appear na dito for live stream since pag connected siya dun sa ano natin. Pero guys, eto, hindi ko pinag-isipan. Mamimili lang ako para maipakita ko sa inyo kung paano mag-add ng product. And then later, ituturo ko sa inyo kung paano mamili ng magandang products na suitable dun sa niche na mapipili natin. Okay? So live stream, pipiliin ko lang muna tong, ayan o, free delivery daw siya kapag sa US. Kapag ito naman makikita nyo, sige, quick view natin. Ayan. Ships from China. Uy, may Russian Federation. Pero hindi ko alam kung saan yun banda or gaano katagal. Tingnan na natin. Tama, ships from 22 days. Ang tagal talaga. Pero sige, China na lang tayo. So, makikita nyo naman dito yung price ng product kung bibilhin nyo siya. Meron din siyang trend, oh. Ayan. So, ang gagawin natin dito, parang mas gusto ko tong C 14 to 20 days. Eto, mas mura to. O sige, eto na lang muna pipiliin ko ha. Simply, i-add ko lang siya sa import list. Huwag kayong malilito kapag nag-add ka sa import list, it doesn't mean na nakapush na siya dito sa product page mo. Hindi pa siya yon. Nilalagay mo lang siya sa import list mo. Pwede mo pa, may chance ka pa na burahin siya later or kung ano pa yung gusto mong gawin. Parang kung nagbabrowse ka ng products, kung ano ka, kung bumibili ka online, parang nag-add to cart ka lang. And hindi naman lahat ng laman ng cart mo later, ipupush mo or ipupush mong i-check out, di ba? So, ang gagawin natin, mamimili lang muna siguro ako ng tatlong products. Find product muna tayo. Nandito rin yung ano niya sa navigation niya sa left side panel ng screen natin. Wait lang. Ayan. So, hanap ako ng isa pa. Anong ulit yun kanina? Live stream. Dalawa pang products. Meron din kayong filters dito. Price range, ganyan. Pwede niyang i-ano yan. Pero i-all ko na lang muna ngayon. Grabe, ang mahal nung ano niyo. Free shipping pa rin naman. Sige, try natin to. Add to import list lang ako. And then isa pa. Mm, Eto. Ayan, meron na akong tatlong products. Okay na ako dun. Okay na lang muna ako dun. So, ang gagawin ko ngayon, pupunta ako kay import list ko. Kita mo, meron na akong tatlong products. Ayan. So, kung gusto niyo siyang i-visit isa-isa, i-click mo lang yan. Makikita nyo dito guys, kung ano yung ipupush nyo dito, siya na yung mapupush dun sa store nyo mismo. Kung ako lang ha, um, hindi ako dito nag-edit. Doon ako nag-edit sa mismong products kasi parang, ewan ko, para i-experience nyo siya, explore nyo para makita nyo kung mas best ba na, na dito na kayo mag-edit or dito na lang sa product. Pwede nyo i-edit kahit ano, wag lang yung, nasan yung SQ nito? Sige, tignan natin mamaya. Papakita ko sa inyo yung SQ. Medyo hindi nga din HD yung picture nila eh. Ayan. So, meron dito image,
Tapos yung shipping cost makikita mo naman dito free. So ang selling price niya, for example, naka-PHP ako guys ha. So kayo kung naka-USD kayo, USD yung mag-a-appear dito. Gusto nyo ba meron siyang, kunwari naka-sale siya, ganon? O ganon siya. Okay, i-click natin tong tatlo na to. Pwede mo na siyang i-push all products or i-bulk edit. Ano yung mga gusto mong gawin dito? Wait nga, may titignan ako. Free shipping naman siyang tatlo, so hindi na natin ibabother i-check kung magkano yung shipping. Push all products ko na siya. Push as unpublished. Hindi, continue selling when out of stock. Okay. Hindi natin siya pwedeng i-push kasi naka-ano tayo. Okay, wala tayong plan. Pero anyway, ang gagawin mo dito, magpupush ka ng products, mag-a-appear siya dito kay product, ano mo. Try tayo ng ibang app. Wait lang. Kailangan pala naka-basic plan ka doon. Try natin si CJ. Sige, push tayo kay CJ Dropshipping. Ayan, may mga apps tayo guys na free lang mag-explore ng catalog. Pero kapag nag-push ka ng product, kailangan mo na mag-upgrade. Install CJ Dropshipping. Naguluhan ba kayo? Or so far clear pa naman yung in-explain ko kung paano mag-check ng products. Makikita nyo naman magkakapareho yan, yung itsura nila. Halos pareho lang sila. Yung kay CJ Dropshipping, mas marami siya dito. Like, alam niyo, sobrang overwhelming talaga ng CJ kasi sobrang dami niyang products. So, balik lang tayo dun sa sinearch ko kanina. Ito naman, dito sa left side yung ano niya, yung categories niya. Yung kanina nandito sa taas, live stream. Mag-search lang ako ng live stream. Live stream, so eto na. Nakita niyo na yung mga pictures. 'Di ba sabi ko pangit yung quality ng pictures nila? Ayan, medyo blurry talaga siya. Yung kanina, add to import list, eto naman pwede mo siyang i-add to queue. Ayan. So, yung ginawa ko kanina, kung matatandaan niyo, nag-search ako ng live stream tapos inano ko 'tong list dito. Tapos nire-review ko muna yung ano dito, mga nakalagay diyan. Actually, pwede ko naman siyang baguhin later. Pwede mo na siyang i-edit before listing. Ibig sabihin, dadagdag mo na siya sa store mo or pwede mong i-list na siya. Ako again, mas gusto ko yung mag-edit dun sa mismong Shopify store na. Ayan, list it now na siya. Tapos, makikita nyo na rin actually dito guys kung magkano yung shipping niya, ganyan. So, eto yung mga bagay na pag-iisipan nyo later kung magkano ba yung i-charge nyo. Pwede ka na maglagay dito ng ano, ng price, kung magkano mo siya ibebenta. Sige, lagyan natin to. Total dropshipping cost, eto yung total na price na babayaran mo. Kasama na dun yung service fee, kasama na dun etong shipping fee, ang mahal ng shipping. Kasama na dun etong price ng product. Okay? Tapos, ang magiging estimated profit mo is 33.27. Try nga natin maglagay ng price dito. So, kung yun ang price, doblehin natin. Alam mo yung naaral ko dati, ang sabi nila, ang safe na pricing daw, pagdating sa dropshipping is 3 times nung price. Pero lagyan lang muna natin ng medyo mababa lang. Siguro sabihin nating 26. Maglagay lang tayo ng additional $10, 26.75. Ah, tama, USD naman siya. Ay, 26.75. Vendor, desire conversions. Eto may bulk edit din pala dito. Kailangan natin talaga siyang lagyan ng ano, so 26 muna natin lahat.
For example, 28. Ayan. So, puwede kang maglagay ng price mo dito para lahat na siya malalagyan. Okey. Ayan, kunwari na-list mo na siya dito, you have the option na mag-view sa store. Pero hindi ko muna siya i-vi-view kasi magdadagdag pa nga ako ng isa, 'di ba? Isang product pa lang, yung napili ko pala is yung light kanina. Magdagdag pa ako ng dalawa pa. Sige kahit ano na lang, i-list na natin 'to. Isa pa, eto. Tignan niyo dito guys, yung isang product na naman na nakita ko, hindi siya available sa US. Ayan, sad, sad girl. Sige, product type, i-gadget ko na lang 'to lahat. Tapos price, explain ko na lang ulit 'no, eto yung kulay siyempre, eto yung price nung product, $12.98. Uy, shipping fee free, weh. Tapos eto yung total na dropshipping cost niyo na. So, lagyan ko na lang siya siguro ng stick tayo sa 28 dollars lahat. Ano pang kulang natin dito? Ah, ayan, list it now. Automatic na mai-integrate na siya kay Shopify. Nag-search lang ako ng product dito, meron tayo ditong filter, eh. Ayan o, may mga categories din, may mga warehouse din. Puwede kayong mamili ng warehouse. Anong supplier ba, product videos? Supplier ang hahanapin natin. So, tsaka kayo mag-search ng product. A-appear naman siya dito. Puwede ba kayong mag-add ng price, parang ganyan. Kung gusto niyo free shipping lang, i-tick niyo yung free shipping, ayan. And then yun na, yung ginawa ko kanina is from there, eto na yung lalabas. Tapos ili-list niyo lang siya. Eto yung makikita niyo next kapag sinelect niyo yung product and then magli-list lang tayo dito. Okey, puwede kayong bumili ng samples, ayan makikita niyo naman yung mga yan. Puwede kayong mag-request ng photos, pero since hindi ko pa nga talaga nata-try CJ Dropshipping, I'm not sure kung gaano katagal yung turnaround time nitong mga 'to, ayan. So, balikan natin yung test store ko kung nag-push ba siya. Ayan, makikita niyo andito na yung product category. Wait lang, tignan natin kung mag-a-appear yung 'pag gadget lang. Ayan, so eto yung tatlong products na pinush ko dito sa store ko. Okey, so try natin magbukas ng isa. So kung ano again yung nandun kanina na nakita niyo siya yung magpu-push dito. Makikita niyo pati sa may product description may mga pictures siya. Which is scary lang naman at least may mga additional photos pa. Pero guys, um, conversion wise, never ever do this one. The reason why yung mga marketplaces, yan Amazon, AliExpress, ganyan, kaya nila 'to ganito kahaba yung title nila, it's because SEO purposes talaga siya. Kasi eto yung madalas na sine-search ng mga tao. Pero dito kasi kay Shopify ang kagandahan sa kanya, puwede mo namang i-retain dito sa ano, dito sa part na search engine listing. Puwede mo namang ilagay dito, yung ano, yung tawag dito, wait lang, i-park natin. Puwede mong ilagay diyan. Tapos eto, i-ano na natin 'to, kahit live stream, kahit ano na lang, Ulanzi, live stream, light. Okey na ako diyan, ganyan lang siya kaiksi kasi alam niyo kung ganito kahaba, tignan natin, sobrang pangit talaga. Halatang-halatang dropshipping ka talaga kapag ganyan yung ginawa mo. Tapos sobrang pangit niya sa design. Gusto niyo ba na yung product title niyo ganito kahaba? 'Di ba ang pangit? Tignan natin, kapag nasa mobile view na siya, ganyan siya. Like halatang-halatang dropshipping 'yan. Alam niyo kasi guys, ang mga tao wala silang tiwala sa dropshipping kasi ang idea nila, ang notion nila is galing agad sa China, yun agad yung ano nila. So, we wanna make sure na kapag nag-dropship tayo or nag-POD tayo is, i-ano natin siya kahit sa store lang natin i-rebrand natin, ayusin natin lahat para magmukha siyang professional, para ma-gain natin yung trust, para maging credible, parang gano'n. Gain natin yung trust ng mga buyers natin. Kasi once na nakita nilang ganito 'to, dropshipping lang 'to. Kasi hindi naman na gano'n ka-ano yung mga tao ngayon, alam na nila, marunong na sila.
So, ganito yung itsura, lalo na kapag nasa homepage ang hahaba. So, again, ang gagawin natin is i-edit natin dito, dito lang. And kung nanghihinayang kayo, i-control A nyo lang, i-copy nyo lang muna para i-test natin kung mawawala ba siya dun sa baba. Ayan, nawala siya. Paste ko na lang ulit yung kinapi ko kanina. Ganon. So, meron na tayong additional na 3 products dito. Marunong na kayo mag-add ng product kay CJ Dropshipping. Sinong marunong na? Try naman ngayon natin si... Ayan, so eto si Spocket. Ito yung isa sa mga nagamit ko sa client ko noon. Install na natin. Ito pala yung pricing niya, 39.99. Ayan. Free. Ayan. At least, 'di ba? Meron tayong free access. Ito po yung dashboard. Ito yung dashboard ni Spocket. So, nandito ako ngayon sa mga US and EU na products natin. Ito yung dito ko makikita yung mga in-import ko na product or kumbaga yung in-example ko kanina na in-add to cart ko lang pero hindi ko pa siya pinush na i-check out parang ganun. So, nandito lang siya, import list ko. So, ang gagawin ko ngayon, ang masasabi ko lang yung presyo talaga. Pero dati, alam nyo, free lang siya. Free lang ito kahit mag-push ka ng product. Ewan ko, hindi na siya free. Pero anyway, maghanap naman ulit tayo ng live stream. Mag-stick lang muna tayo sa live stream na products. Meron din sila ditong POD, pero since mahal, hindi ko siya hindi ko siya masyadong pinagpa-practicean. Live stream, hanapin natin yung, ayun shipping 1 to 3 days lang. Live your dream. Pero hindi yun yung hanap ko. Not bad, 814. Kasi galing siya ng Australia. Okay, i-ano natin yung galing lang sa US. USA shipping, ships from USA. Ayan. Sino nakakaalam ng mga bansa sa EU? Mga Belgium, ganyan. Belgium lang yung alam. Ano pa ba? Netherlands, ayun. Yung mga ganong bansa. EU and US talaga siya. Yung pinakaano niya. So eto na filter out ko na siya, ships from USA siya. So kung makikita nyo yung ano niya, i-compare mo naman sa 15 to 30 days, girl, 'di ba? 4 to 7 days lang 'to. Pero hanapin ko yung hinahanap ko talaga na products. Parang wala silang masyadong live stream o baka mali yung keyword ko. Doon papasok yung product research na itatakal natin later. Pero last na 'to, ipapakita ko na lang kung paano mag-add dito kay Spocket. Pero feeling ko naman mafi-figure out niyo 'to later kasi halos pareho lang talaga sila. Minsan ang ginagawa ko 'no, kapag nakita ko na may product na ganito, bini-visit ko 'tong si etong supplier na 'to. Open ko lang siya sa iba. Para makita ko kung ano pa yung ibang products na binebenta niya baka kasi related pa dun sa sine-search ko. Makikita mo din dito yung, si supplier, yung profile niya, gaano na siya katagal, ganyan. Nag-join siya, matagal na rin. Nag-join siya sa Spocket since July 15, United States siya. Ayan, makita mo naman yung average processing time is 2 days lang. Processing time kung paano sila mag-ship ng order ha. Hindi dito kasali yung shipping time. Kasi shipping nagva-vary din kasi yan. Depende din sa availability ng parang yung kung dito, kumbaga dito sa Pinas, gaano katagal i-deliver ng rider. Pero processing time kung kailan nila i-ship talaga yung item mo. And marami siyang items dito. Usually 4 to 7 days talaga yung shipping, oh. Pero ang kailangan ko lang, sige, ito na lang, mag-add tayo ng isa. I-import ko na 'to. Puwede ko rin 'tong i-click para makita ko yung product description. So, ito yung product description niya, sobrang haba. Puwede niyo 'tong i-edit later dun sa product page na mismo. Ayan, eto meron na rin silang short return policy dito. Only defective products are subject to return. Ayan, 4 to 7 business days. So, may variation ba siya? Meron siyang white and black. Yun lang yung variation niya. So, ang gagawin ko ngayon, i-add ko na siya sa import list ko. Ito yung listing price. Ito yung suggested nila na retail price. Pero hindi mo naman kailangang i-follow to, guys. Pwedeng, bahala kayo kung magkano yung price na ise-set nyo. Sa import list, ayan, hindi pwede kasi nga
Ayan, yung sinabi kanina. Pero kapag nag-add ka sa import list, makikita mo na siya dito sa import list dito. Tapos parang yung kay CJ Dropshipping kanina, 'di ba meron siyang import list kung saan nakalagay yung mga nilike ko na product or in-add ko sa list ko. So, i-a-add ko siya dito, puwede ko siyang i-push. Kapag pinush ko siya, same lang nung kanina guys, mag-a-appear din siya dito sa product listing ko. So, lahat ng ililist mo, once again, add to listing is different from push your product. Yun yung tawag dun eh, push the product into your store. Magkaiba yun, okay? Same lang naman siya eh, pwede mo siyang i-edit dito. Pero ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko kanina na i-edit nyo na lahat, wag lang yung SQ. Kasi yung SQ guys, yun yung inventory tracker ng ano natin, supplier natin. I'm not sure kung may SQ sila dito. Ayan, may code naman na sila dito. Edit nga natin. Puwede mong baguhin yung price, puwede mong baguhin yung product description, puwede mong baguhin yung tag. Wag na wag mo lang gagalawin yung SQ or kung meron silang nilagay na barcode, yun yung mga hindi mo puwedeng galawin. Kasi yun yung magiging ano nila sa inventory nila, eh. Parang yung code, imagine meron silang libo-libong products, paano nila hahanapin yung product mo kung wala kang SQ, 'di ba? Yung product na in-order mo. So yun, wag nating gagalawin yung part na yun. SQ, eto na, ito yung pinaka-SQ na niya, eto, wag niyo 'tong gagalawin. Price puwede niyo pang galawin 'yan. Ano pa ba? Ayan, so 'yun lang. So ayan, na-explore natin si Spocket, si CG Dropshipping, and si Zoopy. So for me, ang pinakagusto ko pa rin talaga is si ano, si Spocket pa rin talaga. Yes, meron siyang white label be, 'yun nga yung gustong-gusto ko sa kanya, meron siyang print on demand, meron siyang white label, meron siyang dropshipping. Ayan. So, sa mga hindi nakakaalam, in case na, nakakaalam ng white label is parang company mo, kunwari ikaw yung gumagawa, pero sila talaga yung taggagawa. Tayo ka ng sarili mong brand, i-outsource mo lang yung pag-formulate ng mga products and all, tapos magiging brand mo siya, okey? Oo. So Technically guys, ang white label is halimbawa si Des nagbebenta siya ng ano, ng phone holder, yung branding niya will be attached to that phone holder. So magkakaroon ng logo yung phone holder na logo ni Des and at the same time yung packaging nun pagka ise-send out na sa mga customers niya, hindi Spocket or Ulanzi but her name na talaga. Yulanzi, yun pala yung ano na pronunciation. Ayun, 'di ba nakakakilig siya. So, kung kinikilig Yeah. kayo ngayon sa dropshipping baka mas kiligin kayo bukas sa print on demand, guys. Pero anyway, puwede nating i-consider 'yan, nabalance naman natin kasi na-learn natin yung dropshipping tapos bukas i-explain ko rin yung print on demand. Yung decision ili-leave ko sa inyo kung mas gusto niyo ba si print on demand or, si dropshipping. Pero anyway, thank you so much for that, Z. Hindi pa tayo tapos, pero gusto ko muna kayong kamustahin. Naintindihan niyo ba kung paano nagwo-work si dropshipping? Paano mag-add ng products, paano mag-import ng products?